Malungkot si Elena habang pinapanood ang pagpatak ng ulan mula sa bintana ng kanyang silid. Bari ay nakikisama ang panahon sa bigat na nasa kanyang dibdib. "You're leaving me again," tulad na madalas mong gawin. Bulong niya na para ba nasa harapan lamang niya si Brent, ang tanging lalaking kanyang minahal. Ngayon ang flight nito pabalik sa Amerika. Umuwi lamang ito upang saksihan ang kasal na babaeng pinag-uukulan nito ng pagmamahal, ang kanyang kapatid na si Casey. Nagkita sila ng binata kahapon sa kasal na iyon at tulad ng dati, malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. "And it's my fault," paninisin niya sa sarili. Matatagalan pa siguro bago siya nito mapatawad, o baka nga hindi na. Tumulo ang mga luha niya mula sa kanyang mga mata. "When will I going to meet that girl in the picture, Brent? It's been 6 years and I haven't seen her yet." Nakangiting bunga ni Greg sa kanyang private office. Naabutan kasi nito, nakatitig na naman siya sa larawang kanyang hawak. Binawi naman niya agad ng kanyang atensyon sa larawan at inalapag iyon sa ibabaw ng kanyang mesa. Gumanti siya ng ngiti kay Greg. Ito ang pinakamalapit niyang kaibigan sa banyagang lugar na iyon. Pareho silang Pilipino na pinalad na makapagtrabaho sa isa sa mga pinakasikat na advertising agency na nakabase sa California, ang Graham International. Nasa huling taon siya sa kursong advertising nang dumalo sa kanilang university ang vice president ng naturang kumpanya. Nagalok ito sa mga katulad niyang graduating students na kumuha ng exam at kapag nakapasa ay makapagtrabaho sa kumpanya ng mga ito na meron ding sangay sa Metro Manila. 6 silang nakapasa sa pamantayan ng nasabing kumpanya. Siya ang nagtap sa ginawang pagsusulit at kasama ng interview roon. Dahil doon, napili siyang ipadala sa California upang doon magtrabaho. 2 umano silang ipapadala at ang isang roon ay si Greg na mula sa isang university sa Cebu. Isa sa mga naging advantage nila ay ang pagiging computer experts nila. Madali sila nagkagaanan ng loob ni Greg at naging matalik na magkaibigan, kaya naman alam na nito ang lahat-lahat sa kanya. Mataas na rin ang kanilang posisyon sa naturong kumpanya. Patas ang pagtrato ng mga opisyal doon sa lahat ng empleyado. Makalipas sa 6 na taon, pareho na silang senior manager ng agency at yun dahil sa dami ng kanilang transactions na pawang matatagumpay. And that's because they were both creative and imaginative. Dahil pareho silang Pilipino, kaya marahil pinilit nilang matulungan ng isa't isa. In their case, they both developed a mutual respect for one another. Bilib sila sa kakayahan ng isa't isa. Every 2 years, ay nakakapagbakasyon naman sila sa Pilipinas. Hindi nga lang sabay. In 4 months' time, Greg would be marrying his childhood sweetheart, kaya naman, pinakausapan nila ang big boss nila na sabay sila magbabakasyon dahil siya tatayong best man sa kasal nito. Hanggang ngayon, hindi mo pa nasasabi kay Elena ang nararamdaman mo, tol. Ang tindi mo. Mabuti, di pa sumasabog yung dibdib mo. Tudyo ni Greg sa kanya. Nagibit balikat lang siya. "The last time you saw her, wala ka namang ginawa, kundi ipakita sa kanya na baliwala lang siya sa'yo. Well, in fact, nangangatog na yung mga tuhod mo kapag kaharap mo siya." Panunukso pa nito. "She'll never learn to like me. She made that clear years ago." Mahina niyang sabi, na may kaakibat na lungkot sa antinig. "Alam ko kung gaano kababa ang tingin sa akin ni Elena. She had hurt me before and I couldn't take another blow." Dagdag pa niya. "Pero ikaw na mismo ang nagsabi na mga bata pa kayo na mangyari iyon, and she's a brat according to you. Maaari na lamang iyon ang kanyang kabataan, and you'll never know till you find out." Na magbakasyon siya sa Pilipinas, 2 taon na nakakaraan, ay marami na siyang napunang pagbabago kay Elena. She seemed well, nice maybe, and even kind. Napansin din niyang nagbago na pakikitungo nito sa kapatid nitong si Casey. They seemed close na para ba walang namagitang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga ito. Noong nasa Pilipinas pa lang siya, saksi siya kung gaano
Kamaldita ni Elena kung paano nito sinasaktan ang damdamin ni Casey. Napangiti siya ng maalaala ang dalaga. Casey was his best friend, bukod pa kay Greg. Mahabang panahon ang pinagsamahan nila nito. They grew up together. Siya nagsilbing tagapagtanggol ni Casey sa kamalditahan dito na nakababatang half-sister nitong si Elena. Hanggang sa puntong pati siya ay kinaiinisan na rin ng dalaga. Ayon sa kwento ni Casey, nitong huli magkausap sila, magsusundo na umano ito at si Elena. Malaki na raw ang pinagbago ng kapatid. But he doubted it. Marami ng sakit na ibinigay si Elena kay Casey. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano nito at tunda siya sa pagbabago nito. Kahit pa siya ay nasa malayo at may asawa na si Casey, ay protective pa rin siya pagdating dito. Malaking bahagi si Elena sa pagpupursigang ginagawa niya ngayon. Kapag halos gusto niya sumuko, isipin lamang niya ang lahat ng panlalait dito sa kanya, ay muli bumabalik ang determinasyon niya sa sarili. Gusto niya itong pamukhaan na sa kabila ng pagiging mahirap at anak ng katulong, ay makakaya niyang iangat ang kanyang sarili. Galit siya rito at ginamit niya ang galit na iyon upang abutin ang mga pangarap. But you love her, bulong ng kanyang puso. Pinalis niya sa kanyang isipan ang bagay na iyon. Why don't you give yourself and Elena a chance and then see what will happen? Pukaw ni Greg sa kanya. Greg, there is no me and Elena. Dahil ayaw mong gumawa ng aksyon para mapalapit ka sa kanya. You seem to hate her but definitely, you can't deny the fact that you love her. Hindi ko nahayaang saktan pa niya akong muli. May hina niyang sansala sa iba pa nitong sasabihin. Then forget her and move on with your life, Brent. Puno ng concern ang tinig nito. Hindi nito alam na kung ilang beses na niya sinabi sa kanyang sarili na dapat na niyang kalimutan si Elena. But his heart had a mind of its own. Pero hindi ibig sabihin niyon na hahayaan niya ang kanyang sarili na saktang muli ni Elena. Kahit pag gusto niyang ipakita ang pagmamahal niya rito, alam niya hindi niya iyon magagawa. Sa bibig nito mismo nang galing kung gaano kaliit at kababa ang tingin nito sa kanya. It happened years ago, but the pain was still there. Several years ago, naabutan ni Brent umiiyak sa likod ng bahay ang nag-iisang anak ng pinaglilingkuran ng kanyang ina, si Elena. Magdadalawang buwan pa lamang sila nakatira sa malaking bahay na iyon ng mga Marquez. Natanggap na katulong ang kanyang inay, kaya doon na rin sila nakatira. Nang kanyang unang masulayan si Elena, ay agad siyang humanga sa taglay nitong ganda. Napakaputi nito at pamula-mula ang mga pisngi. Nahihiya pa siyang lumapit dito para makipagkaibigan. Sa takot na hindi siya pansinin nito, pakiramdam niya ay isa siyang negro kapag lumapit sa babae. Nakontento na lamang siyang tumanaw-tanaw at sumulyap-sulyap kay Elena. Pero mukha naman itong mabait. Dalamin sa maabutan niya ito na nakaupo sa terasa. Pagkagaling niya sa eskwelahan, ay nakatanggap siya ng ngiti mula rito. Hindi na naiwasang hindi yun maalaala. Hi, bati nito sa kanya. Nangingimingiti ang agirante niya rito. Hiyang-hiya siya. Ikaw ba yung anak ni Manang Wada? Tanong nito. Hawak ang manikang palagi niya nakikitang daladala. Tango lamang ang kanyang naisagot. Walang tinig na gustong lumabas mula sa kanyang bibig. Ay, Elena, ikaw anong pangalan mo? Pakilala nito sa sarili. Brent, mahina niyang tugon. Hindi niya alam kung umabot ba iyon sa pandinig nito. Hi Brent, gusto mo bang maglaro? Sasagot pa lamang sana siya nang marinig ang pagtabog sa kanya ng kanyang inay. Kahit hindi pa sila nagkakaroon pagkakataon na makapaglaro ni Elena, ay may pakaramdam siyang mabait ito. Palagi na kasi siya nitong hiningitian. At ngayon nagkapansin-pansin ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha nito. Tahimik itong umiiyak at mapulang-mapula na ang mga mata at ilong. Automatic kung nakaramdam siya ng awa para dito. Hindi na niya napigilan pa ang sarili. Lumapit siya at tinabihan ito. Elena, tahana. Nag-aalangan man ay pang-aalo niya rito. Ngunit patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Nasa kandungan nito ang paborito manika.
please, tahan na. Bakit ka ba umiiyak? Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero mabigat na mabigat ang kanyang pakiramdam habang nakikita itong walang tigil sa pag-iyak. Ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla na lamang itong yumakap sa kanya. Brent, umiiyak na itong bigkas sa kanyang pangalan. I hate my daddy. I hate him. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Namalaya na lamang niya. Hinahaplos niya ang likod nito. Tahan na. Ano ba kasi ang ginawa ng daddy mo at agagalit ka sa kanya? Malumanay niyang tanong. She has another daughter. Anak ni daddy sa ibang babae at hindi sa mami ko. Pagsusumbong nito sa kanya. Siya man ay nagulat sa narinig na iyon. Kilala niyang mabait at responsableng asawa at ama si Mr. Marquez. Mabuti itong makitungo kahit sa kanilang mga kasambahay lang. Kung totoo man ang sinasabi ni Elena, may palagay siya. May magandang paliwanag doon ng ama nito. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi nito nang humarap sa kanya. Tahan na. Patuloy niyang pangaalo. And you know what? She's older than me. Baka mas mahalin pa siya ni daddy kapag timira na siya rito sa bahay. Sisigok-sigok pa nitong turan. Bakas ang takot sa mukha. Paano kung mas maganda siya sa akin? Ha, Brent? Paano kung mas matalino siya? Tapos, mas magandang buhok. Tapos, mas maputi sa akin. Tapos. Hindi na nito naituloy pa ang sinasabi. Muli itong pumalahaw ng iyak. Panay ang pikit at bukas sa mga mata nito habang umiiyak. Kaya naman, kita-kit siya rito. Tahan na. Tama na yan. Sigurado ako, mas maganda ka rin sa kapatid mo. At sigurado rin ako, mahal ka ng daddy mo. Kahit pa may iba pa siyang anak, hindi na yun magbabago pa. Pangungunsala ni Rito. Pero bakit? Dito pa siya titira. Kahit naman namatay na ang mami niya, siguro naman ay may lola siya o kaya ay lolo. Bakit hindi lang siya ron tumira? Siguro, wala na talaga iba pang mag-aalaga sa kanya. Baka wala rin siya matirhan. Mas mabuti pa kapag dumating ang kapatid mo. Kaibiganin mo na lang siya. At least, magkakaroon ka ng ate. Suhestyon niya rito. Ayoko. Ayoko siya maging ate. Ayoko rin siya maging kaibigan. Naghihisteryang sabi nito. Okay, tama na yan. Pigil niya rito. Tumigil naman ito at pinahid ang mga luha sa pisngi. Brent, mangako ka sa akin. Kapag kuway sabi nito. Nangangako ako. Nakangiti niyang sabi. Kahit pa hindi niya alam kung ano ang hihilingin nito. Sumili ang ngiti sa mga labi nito. Mangako ka. Hindi mo papansinin at kakaibiganin yung anak ni daddy. Kapag dumating na siya rito sa bahay. Nakalabi nitong turan. Hindi siya kaagad na kaimik. Wala sa hinagap niyang iyon. Ang hihilingin nito sa kanya. You have to promise me, Brent. Mangako ka, please. Nagsusumamo ang mga mata nito. Pangako. Wala nang nagawa niyang tugon. Alam niya magagalit ito sa kanya. Kapag siya tumanggi, malamang ay umiyak pa rin ito. At yun ang ayaw niyang mangyari. Salamat, Brent. Anito, sabay yakap sa kanya. Nalaman ni Brent mula sa kanyang ina na hindi pa alam ng daddy ni Elena na nagkaroon nito ng anak sa dating kasintahan nito. Nitaning na raw ang buhay ng babae. Nang sabihin nito iyon sa ama ni Elena, wala na rin ba pang mapag-iiwanan sa batang nagangalang Casey, kundi si Mr. Marquez. Kinausap na silang lahat ng kasambahay ng Ginoo. Ipinaalam nito ang pagdating ng isa pa nitong anak. Nang araw na dumating si Casey, ay hindi malang bumaba ng silid si Elena. Ang mami nito, kasama sila mga kasambahay at sumalubong sa batang babae. Nakita ni Brent ang pagbaba ni Casey mula sa kotse. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanila na nakatayo sa bukana ng front door. Mababanahag ang takot sa mga iyon. Halatang mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ni Mr. Marquez. Hindi rin nakaligtas ang ginawa nitong paglunok dahil marahil ang nerbiyos. Morena si Casey at may mahabang buhok. Di makakailang anak nga ito ni Mr. Marquez dahil malaking pagkakahubig ng dalawa. Samantalang si Elena ay kamukha ng mami nito. Nakuha kaagad ni Casey ang simpatya niya. Siya man umalag sa sitwasyong iyon ay sigurado
makakaramdam din siya ng takot. Kahit nga ang sarili pa nitong ama, hindi pa nito gano'n kakilala. Ngayon pa lamang ay mahihirapan ng siyento pa rin ay binitiwang pangako kay Elena dahil isang kaibigan, higit sa ano pa man, ang siyang kailangan ni Casey. Saksi si Brent sa hindi magandang pagtanggap ni Elena kay Casey nang sumunod ang mga araw. Nakita niya kung paano pinilit ni Casey ang mapalapit at makipagkaibigan kay Elena, pero naging bingi lamang ang huli. Madalas ang awayan ni Elena si Casey. Nung una ay pinipilit niya ang sarili, huwag na lamang makialam. Pero unti-unti nang nalalagot ang pagpipigil niya, lalo pa naabutan niyang umiiyak si Casey sa Teresa. Tahimik lamang itong lumuluha. Bawat patak ng luha ay maagap din naman itong pinupunasan sa pamamagitan ng mga kamay nito. Casey, may hina niyang tawag rito. Tumingala ito, pero agad ding yumuko nang siya ay makita. Tahana, ano yan rito? Parang naulit-ulit ang eksena. Sa pagkakataon namang iyon, si Casey, ang kanyang inaalo. Bakit ganoon si Elena? Lahat naman ginagawa ko para matuwa siya sa akin. Pero palagi pa rin niya akong inaaway. Palagi niyang sinasabi, nasampid lamang daw ako sa bahay na to. Lumuluhang tura nito habang nakayuko pa rin. Umupo siya sa tabi nito. Ikaw na lamang ang bahala magpasensya kay Elena. Siguro, hindi pa lang siya handa. Nagulat din kasi siya. Alam ko naman iyon eh. Ibinili ng mama ko na magpapakabait ako. Yun naman ang ginagawa ko eh. Kaya lang, ang sungit-sungit talaga ni Elena. Himutok nito. Mabait din si Elena, Casey. Makikita mo, hindi magtatagal at matatanggap ka rin niya. Babait din siya sa'yo. Magiging magkaibigan din kayong dalawa. Talaga? Tanong nito. Sabay tingin sa kanya. Oo, kaibigan ko si Elena. Kahit paanak lamang ako ng katulong, kinaibigan pa rin niya ako. At natitiyak ko, ganoon din ang mangyayari sa inyong dalawa. Nakita niya ang unti-unting pagsungo ng ngiti sa mga labi nito. Doon niya nakita ang kabutihan ng puso ng babae na talagang hanggang dito, mapalapit kay Elena. Sana nga, Brent, kasi gusto ko rin na may kapatid. Nag-iisa lang ako kaya natuwa ako na malaman ko may kapatid pala ako. Gusto kong mapalapit kay Elena. Gusto ko siya makalaro. Mangyayari din iyon, kaya huwag ka nang malungkot, okay? Nakangiting tura nito. Ilang beses itong tumango-tango, bakas ng pag-asa sa mukha. Ikaw, gusto mo ba akong maging kaibigan? Mahinang tanong nito sa kanya. Siyempre naman, magmula ngayon, magkaibigan na tayo. Tayong tatlo ni Elena. Muling pumatak ang mga luha nito sa mga mata na ikinatakan niya. Salamat, Brent. Anas ito. Umangat ang kanyang kamay upang pahirin. Sana ang mga luha nito. Pero, nahinto iyon sa ere na mahagip ng mga mata niya. Ang galit na galit na mukha ni Elena.